Hiniling sa Korte Suprema ang pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO o Status Quo Anti-Order laban sa ilang probisyon ng Bangsamoro Autonomy Act o BAA 86 dahil sa posibleng paglabag nito sa mga pananggalang laban sa political dynasty at epekto sa integridad ng kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Sa isang very urgent manifestation na inihain sa Supreme Court, muling iginiit ni petitioner Sultan Alim Saad Amate at Maulana Mamutok ang kanilang kahilingan na suspindihin ang pagpapatupad ng BAA 86 o ang Districting Law at ilang bahagi ng BAA 88 o ang Electoral Code habang patuloy pang dinidinig ng Korte ang usapin sa pagiging constitutional ng mga batas. Ayon sa mga petitioner, hindi pa sumusunod ang Bangsamoro Transition Authority o BTA at COMELEC sa direktiba ng Korte Suprema noong April 28 na magsumite ng komento at mga dokumentong kaugnay ng mga kinekwestyong batas. Kabilang sa hinihinging dokumento ng Korte Suprema ay ang barangay level population data, opisyal na mapa ng BARM, tala ng legislative deliberations at iba pang supporting records. Iginiit ng mga petitioner na nabigo ang mga respondent na isumite ang mga kinakailangang dokumento o magbigay man lamang ng paliwanag sa hindi nila pagsunod kahit lumampas na sa itinakdang deadline ng Supreme Court. Babala nila maaaring magdulot ng irreparable constitutional injury ang patuloy na pagpapatupad ng mga kinekwestyong probisyon lalo pat naghahanda ang BARM para sa kauna-unahang eleksyon. Nagbahayag din ng pangamba ang mga petitioner sa mga panukalang hakbang ng Bangsamoro Parliament na naglalayong alisin ang anti-dynasty restrictions sa ilalim ng Electoral Code at Bangsamoro Local Governance Code. Ayon sa kanila, ang paghina ng mga pananggalang laban sa political dynasty ay salungat sa layunin ng political transition sa BARM at maaring magbigay daan sa lalo pang paglawak ng kapangyarihan ng mga matagal ng political families sa rehiyon. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida Balita.